Naramdaman nyo na bang maipit sa gitna ng batugang asawa at mabungangang biyanan? Tulad ba kayo ni Antonio, pamilyadong biglang napatalsik sa trabaho? Matagal na ba kayong nakikitira at nangangarap ng sariling tirahan? Na-feel nyo na ba ang takot ng isang ina na nanganib ang buhay ng kaisa-isang anak? Nalubog na ba kayo sa baha tulad ng mga taga-Lagunang binisita ni Heart Evangelista at Paulo Valenciano? Kasama ba kayo sa libu-libong kapuspalan na tila lalampasan ng Pasko? Lahat ng yan mapapanood dito sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Buti na lang, may Pasko! Susunod na! Pasko, Pasko, buhat sa langit para sa mundo. Pasko, Pasko, buti na lang may Pasko. Buti na lang may Pasko. Ay, wala pa ring trabaho. Ano? Walang bonus? Ay, walang parol at Christmas tree. Anong Pasko? Wala. Pasko, wala yan. Pass na lang muna ako. Kaibigan, yan bang sinasabi mo? Well, tonight, may magandang balita kami para sa inyo. Dito, may Pasko. And it could be the best Christmas ever of your life. Eto na nga, ang daming dumalo dito sa studio para tumulong at makipagdiwang kasama natin. Sina basketball player Vince Hizon and wife sportscaster Patricia Hizon. Celebrity chef Rosebud Benitez, actress Jewel Mish, actor Alvin Aragon, and wife Izzy Trazona Aragon. And, of course, comedian, actress, and suki ng tindahan ng CBN Asia, si Miss Jackie Oda. At live po ang show natin ngayon, kaya pwede nyo kaming tawagan dito sa studio. Kaya sali na sa aming pre-Christmas telethon. Bago matapos ang gabi, sasabihin ninyo, Buti na lang may Pasko! Para kay Rosales Buñales, walang Pasko until one night she watched the 700 Club Asia and discovered the reason for the season. Ganito ang araw-araw na eksena sa bahay ni na Rosalie Buñales. Walang humpay na sagutan, sumbatan at bangayan. Tila naging mailap na ang katahimikan. Nung nag-asawa po kami, hindi pa po siya ready. Hindi pa po siya ready talagang magpamilya. Lagi siyang nandun pala sa barkada niya. Lagi silang medyo nagsusugal din po. Nakatira si na Rosalie sa bahay ng kanyang biyenan. Isang malaking hamon bilang may bahay din at pakikisama sa nanay ng napangasawa niya. May pagka-close din po siya sa mama niya. Parang feeling ko pinagkakaisahan nila ako noon. Akin na ang responsibilidad, tapos na siya. Hindi lamang iyon ang pasanin ni Rosalie. Na-diagnose ang kanyang ina na may stage 2 breast cancer. At bilang panganay sa kanilang magkakapatid, naiatang sa kanyang balikat ang pangangalaga at pagbabayad sa pagpapakimotherapy niya. Dagdag pa ang pagpapaaral sa kanyang mga nakababatang kapatid. Nananalangin ako, pero hindi ko maramdaman. Hindi ko siya maramdaman. Hindi ko maramdaman ng Diyos noong mga panahon na yun. Kasi parang may pagtatanong eh. Parang may panunumbat. Tangan ang mga kabigatang ito ay nasumpungan ni Rosalie ang programang The 700 Club Asia. Si Peter Kairos po yung nandoon. Tapos sinabi niya doon, nagpipray siya, sabi niya, kung lahat kayo nabibigatan, sino man sa inyo nabibigatan, ang Panginoong Hesus ang inyong tawagin. Siya ang makakasama nyo. Agarang nadama ni Rosalie ang paggaan ng dinadalang pasanin. Parang may yumakap sa akin na hindi ko maintindihan na tuloy-tuloy na yung pagluha ko. Doon ko tinanggap ang Panginoong Hesus na may personal Lord and Savior. Nang mga sumunod na araw at linggo, ay unti-unti siyang ginabayan ng Panginoon kung paano ayusin ang nagkapatong-patong niyang suliranin sa buhay. Sabi nga po ni Peter Kairos nung nakapanood ako, sabi niya, kung walang asawa, kung hindi nagagampanan ng asawa mo ang obligasyon niya, ang Panginoong Hesus ang magpupuno at magkukompleto ng buhay mo. Hindi ko na po siya inaaway. Kasi ayoko nang bumalik. Gano'n na, magagalit ka na naman. Sakit-sakit sa dibdib. Mas maganda ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. Dahil sa natanggap na emosyonal na kagalingan, ay naisipan pa ni Rosalie na magbigay ng 500 pesos sa The 700 Club. Yung 500 pesos na yun,
Amen. Binalik niya agad-agad. 500 times na pagpapala yung binalik niya sa akin. Naoperahan ng nanay ko. Gumamit siya ng mga tao. At yung maintenance niya na gamot, pati yun, talagang prinubay ng Panginoon. At lumipas lamang ang 6 na buwan ng gamutan ay cancer-free na ngayon ang kanyang ina. Kasi hiniling ko po ito sa kanya na siguro pagka binigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon, masusubaybayan ko pa po ang mga anak ko. Tunay ngang malaki na ang ipinagbago ng dating masalimuot na buhay ni Rosalie. Ngayon, mayroon ng simbahan ang nangangalaga sa kanyang pamilya at pastor na sumusubaybay sa patuloy na paglago ng relasyon nila sa Panginoong Diyos. Hindi ko akalain ng isang potensyal na leader ang maaaring bumangon sa kalagayan at katauhan ni Sister Rosalie. Na mula doon sa ganang miserable na buhay, mayroong isang leader pala na aahon. Samantala, kung dati ay puro bangayan at kasalatan ang kanilang tahanan, ngayon ay napalitan na ng puro pagpapasalamat, kagalingan ng mga nasirang relasyon at pagmamahalan. Natuto na ako kung paano pasalamatan ng pagkain, magpasalamat sa Diyos. Yun ang mga bagay na nakuha ko ay mga natutunan ko sa nung nakilala ko ang Panginoon. Salamat kasi ang Panginoong Hesus, hindi niya hinahayaan na meron kang paglilingkod ka sa Kanya, meron kang basura, meron kang toxic sa puso mo. Gusto niya malinis ka. Salamat. Connie, hindi mo talaga ma-measure yung balik ng Panginoon, yung goodness na ibabalik niya sa iyo talaga. Sabi nga, di ba, parang, kasi God's kindness always leads people to repentance. And then so when you experience that kindness of God, parang kailangan talaga, ibalik mo rin sa ibang tao yun eh, di ba? Yung parang, ayaw mo na, na-experience mo yung kindness ni Lord sa'yo, so you want to extend that same kindness also to others. Tama. And it's just overflowing. Not just the kindness, not just pati healing, kung ano-anong blessing, talagang God is nagpo-pour. really, whoever we need Him to be in our life. Tama. No? Kung kailangan mo ng healer, kailangan mo ng nanay, kailangan mo ng tatay, kailangan mo ng provider, Lahat. kahit ano pa, siya yun, siya. Lahat. When Rosalie prayed, she received the best and most precious gift of all, Jesus Christ and His love and His new life, the new life that He gives to us. Kung walang Kristo, walang Pasko. That's why this is the time for us to invite Him into our hearts and make Him Lord of our lives. Pray this prayer with us. Let it come from your heart. Let's pray. Heavenly Father, Lord, I come to you right now, just as I am, Lord, with my messed up life. Lord, I'm so confused. I don't know what to do. I've been sinning. I've been trying to do things my own way. Lord, pagod na ako. So right now, Lord, I surrender everything to you. And I open my heart's door and invite you into my life to be my Lord and to be my Savior. Right this moment, Lord, I repent from all of my sins. Please forgive me. Heavenly Father, thank you for loving me. Jesus, thank you for saving me. And Holy Spirit, thank you for empowering me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Alam niyo, kung nanalangin kayo kasama ni Peter, I'm sure na yan ang isa sa kung hindi pinaka magandang desisyon na ginawa niyo sa buhay niyo. Yan po ay isang napakalaking desisyon na ginawa ko rin nung tinanggap ko si Jesus sa aking puso. And ginamit din ni Lord ang 700 Club. That was 22 years ago, actually even more. Diba? Tapos, my life has never been the same since then. Kayo rin na nanonood ngayon, alam nyo, napakaganda ng plano ni Jesus para sa inyo. Hindi po aksidente na kayo'y nanonood ngayon. Meron gustong gawin ng Panginoon sa inyo. Are you opening your heart to God's plan for your life? Magsisimula yan ngayon. As you prayed with Peter, dyan na magsisimula. So if you gave Him your life tonight, please let us know. Call our prayer center. We want to tell you more about the blessings that God has in store for you. Ang mga numero po ay nasa inyong mga TV screen. On a day we call Christmas, Jesus, Son of God, came to our world to heal the sick, feed the hungry, set prisoners free, give us a home in His kingdom that will never end. Through your generous financial donations, we can reach more people with this good news, along with food,
medicines, livelihood, education, and other provisions for the poorest of the poor. As of this hour, your total donations, ayan, have reached 2,486,900. Remember, our target is 10 million pesos this week. Kaya let's reach out. Let's be the love and the hands and the feet and the mouth of Jesus. Make this your gift to our Savior, whose birthday we celebrate on Christmas. Actually, it's Christ who first gave us a gift on Christmas Day. Siya talaga yung Christmas. Actually, di ba? For God so loved the world that He sent His only Son, Jesus, that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. So when Jesus was born also, He gave His own life naman to us to give us life. One that is full, meaningful, everlasting. Lahat ng maibibigay natin sa Kanya ay galing din naman sa Kanya. Alam nyo, yan ang isang thing na talagang hindi matarok ng aking isipan, na pag nakita na talaga kami ni Lord face to face, Lord, wala akong mabigay kung hindi pa galing sa'yo. I cannot do anything without you. He gave us His all. So let's give Him our all in terms of our love, our faith, prayers, and giving. Yan. So Miriam, ikaw naman. Papaano nakalaya si Connie Reyes at Kata Inocencio sa bilanggo na bawal na pag-ibig? Papaano natalikuran ni Peter Cairuz ang pag-iinom at pambababae? Papaano naghilom ang puso ni Felici pagkatapos masangkot sa isang love triangle? Papaano nakarecover si Iko mula sa pagiging biktima ng child abuse? These inspiring stories and more, mapapanood ninyo sa Mga Kwentong Tagumpay, Volume 1 and 2. Isa lamang sa mga regalong matatanggap ninyo pag nag-donate kayo ngayon. Here's more. Tuklasin ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin dito sa teaching audio CD na ito ni Peter Cairuz, The Greatest and Most Excellent Gift. Mapapasa inyo ito sa inyong donasyon na 500 pesos. Mga kwento at hamon sa buhay ng mga paborito ninyong host ng The 700 Club Asia. Dito sa DVD na ito, Mga Kwento ng Tagumpay Volume 1 and 2. Mapapasa inyo sa inyong donasyong 1,000 pesos kasama ng audio CD na The Greatest and Most Excellent Gift. Sa iyong donasyong 2,500 pesos, mapapasa inyo itong prayer journal na On Eagle's Wings. Plus, itong Mga Kwento ng Tagumpay 1 and 2 at ang audio CD na The Greatest and Most Excellent Gift. Ang exclusive 700 Club Statement shirt na ito, ang librong Unleash Your Highest Potential. Itong On Eagle's Wings Prayer Journal, ang Mga Kwento ng Tagumpay 1 and 2, at itong The Greatest and Most Excellent Gift Teaching Audio CD ay mapapasa inyo kung kayo ay magdodonate ng 5,000 pesos. Sa inyong donasyon na 10,000 pesos, mapapasa inyo ang lahat ng ito, kasama ang Jewish Jesus Scroll at ang Jewish Jesus DVD. Bukod pa riyan, mayroon ding libreng seminar on Unleash the Highest Potential of Your Work. Be inspired and be blessed. Call us now and give. Sinasyon sa lahat ng sakay ng ML4 na padala, I remain at Metrobank. Today, gamit ang inyong mga credit card. All you have to do is go to cnasa.org/special. Kung kayo yung /special. And you can also become the number on your screen. Ito yung mga numbers. At kasama po natin ngayon, dati na po sa natin nakakasama dito si Miss Jewel Mills. Welcome. Thank you! Good evening po sa inyong lahat. Ayan, at sasamahan niya tayong magbasa ng ilan sa mga pledges natin. Yes. We have a donor whose name is Between from Zamboanga. 50,000 one-time gift. Michelle from Manila, 1,000 one-time gift. Dia from Las Piñas, 500 one-time gift. Thank you. Jerry Tarlac from Tarlac, one-time gift and may monthly din siya, 1,500. Rosemary from Camarines Sur, kagagaling ko lang po dyan, 500 one-time gift. Crisandin from Dipolog City, 1,000 one-time gift. Minda from Valenzuela. 1,000 one-time gift and monthly. Okay, ako rin, may babasahin na. Ito po yung mga nag-donate gamit po yung kanilang mga credit cards. Safe na safe po yan. Si Maite, si Edgar, Glenda, Elizabeth, Marvin, Army, Roger, lahat po sila nagbigay ng 500 pesos using their credit cards. At si Helen naman, 2,500, si Elizabeth 5,000 pesos, at si Joel 5,000. And also, someone made a pledge from Graceworks Church,
care of Pastor Bayani Miguel, they gave 2,000 pesos a one-time gift. Yan, maraming salamat po. Thank you so much, Miss Jewel Miss, for joining us again. God bless you. Pleasant night. Yan. So ngayon, alam po, naniniwala po kami na kayo po ay pagpapalain ng Diyos. Ibabalik niya sa inyo ang biyaya ng siksik, liglig at umaapaw. Yan ang naranasan ni Jonathan Antonio. Nang magbawasan ng empleyado ang kumpanyang pinapasukan dahil sa pagkalugi, isa sa mga natanggal si Jonathan. Bigla-bigla talagang nagulat kami noon kasi puro pamilyado yung mga kasama ko eh. So, hindi man lang kami binigyan ng mga 1 month notice para makahanap kami ng kapalit. Basta right there sinabi na tanggal na kayo. Pumasok agad sa isip ko paano na yung pag-aaral ng mga anak ko, yung bayarin sa bahay, yung mga electric bills, lahat. So, talagang na-depress ako. Siya lang yung nag-work sa bahay. Kaya, hindi ko man na pinapakita yung pag-aalala ko. Pero, nanunungkot ako kasi siya rin na mahihirapan. Para kay Jonathan, ang pangyayaring iyon ay tila pagguho ng isang haligi ng tahanan. Halos ayaw kong kumain, hindi ako makatulog. So, wala na akong ginawa kundi isipin paano na yung pamilya ko. Ayoko nung nasa bahay lang ako na walang ginagawa. So, malaking naging adjustment talaga. Isang gabi, nakapanood si Jonathan ng The 700 Club Asia. Naisip ko, bakit ako madedepress? Kumbaga, yung mga taong nakikita ko na naka-wheelchair, na paralyzed, walang mapambiling gamot, sila yung mga taong dapat ma-depress. Pero nakikita ko, iiba, naka-smile pa. So, naramdaman ko sa sarili ko, bakit kailangan kong ma-depress, samantalang mas maraming tao ang mas mahirap ang kalagayan kumpara sa akin. Naisip ko, bakit hindi ako magbigay? Kinabukasan, hindi alintanang nagbigay si Jonathan ng 1,000 pisos sa asawa upang ibigay sa The 700 Club Asia. Natuwa naman ako kasi hindi naging against yung asawa ko sa layunin ko na makapagbigay. Makalipas ang 2 linggo, may nag-alok sa kanya ng hindi inaasahang trabaho bilang freelance graphic designer. Bukod pa dito, nagkaroon siya ng dagdag na kita nang matanggap siyang comic strip artist sa isang kilalang periodiko. Binigyan niya ako ng trabaho for 6 months. Pinasahod niya ako na hinigit pa sa 4 times nung sweldo ko, nung empleyado ako. Masayang-masaya ako. Nung kinumpit ko, kako hindi lang yata 10 times yung doble, 100 times pa. So, ang laking blessing po. So, nagpasalamat ako, Lord, kako. Maraming salamat kasi bigla-bigla nagkaroon ako ng ganito kalaking job offer sa isang tao na hindi ko naman kilala. Natuwa ako nung dumaming mga kliyente niya kasi unti-unti nakakaipon na siya para sa mga bata. Ngayon, nag-uumapaw na biyaya at kagalakan mula sa Diyos ang nararamdaman ng buong pamilya ni Jonathan. Naging daan din ang programa upang makilala at tanggapin ng buong pamilya ang Panginoong Diyos. Ganito ka-generous si Lord na magbigay ka ng maliit, malaking ibinalik niya. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa pamamagitan ng 700 Club, nakita ko kung gaano kasarap yung tumulong sa kapwa. There's so much talaga, Peter, that we can gain from giving. Yes, tama yun. Ako ang isang natutunan ko, alam mo, Peter, yung parang freedom from enslavement from your possessions or from what you have. Hindi kayong natatakot lagi na baka mawala. Because the more you hold on to it, Yes. talagang the more matatakot ka. That's right. Tapos meron kang joy helping others, di ba? Tapos alam pa natin na napi-please natin ang ating Panginoon. Natutuwa siya pag tumutulong tayo sa kapwa natin. Tama nga nagbibigay tayo. si Jonathan, sabi niya, bakit ako madi-depress, di ba? Because of his job. When you see someone else's problem, much bigger than yours, and then they can smile, parang bang, what is your problem, di ba? Compared to what God's doing. Yeah, at saka sabi nila, pag ikaw depressed, di ba, tumulong ka sa ibang tao, tapos, mahihimasmasan yung depression mo. Sow a seed in time of need. Diba? And if you sow sparingly, you reap sparingly. But if you sow generously, definitely you're going to reap generously. At palagay ko, masayang-masaya si Jonathan ngayong Pasko. And that's because he made a step of faith. He sowed just 1 seed of blessing, 1,000 pesos, and reaped 100-fold harvest of blessing. Ganun talagang Panginoon. Sobra. God's rewards can come in so many ways. Hindi lang kung isang paraan yan. Hindi lang din lagi sa pera. Maaaring pagpalain niya tayo ng kalusugan, ng kalakasan ng katawan,
Siyempre, di ba, kung malusog ka, malakas ka, hindi ka gagastos sa pang-ospital at doktor kung hindi lagi kang may sakit, di ba, nauubos din yung pera mo. Protektado ka niya. Protektado niya tayo sa bahay natin, sa mga sasakyan natin, sa iba pang mga ari-arian natin. Tapos di tayo na aksidente, di na nanakawan. We have the shield of protection of our Lord. Pero ang lahat ng ito, hindi pa rin makukumpara sa pinakamaganda at pinakamahalagang biyaya sa lahat. At yan ang si Jesus mismo. Tama yon. Connie and I can speak from experience. Jesus has been our light in the darkness, our peace in the midst of storms, our loving Father, our caring brother, our faithful friend. The best gift we can share with you is a deeper, more intimate relationship with our Savior who gave us His life for you. Kaya po alam ninyo, hindi lang po basta mga gamot, ganyan, pagkain, livelihood and other material provisions para sa mga ngailangan ang lagi namin binibigay. Palagi din namin binabahagi ang pinakamahalaga, ang pagmamahal at bagong panimula na galing kay Jesus. Dahil siya ang ugat ng pagpapala at masagana at magandang buhay. Ngayong Pasko, samahan po ninyo kaming lahat na ikalat ang magandang balita tungkol sa kanyang biyaya at kabutihan. The 700 Club Asia reaches millions here and around the world. Wherever you are, you can partner with us by logging on to our website. Yan po ay cbnasia.org/specials. And follow lang ho instructions doon on how to send your donations. Okay? One way is by using your credit card. Huwag kayong mag-alala dahil safe na safe po ang paggamit ng credit card. It's going to be an easy and convenient way of giving. And speaking of good news, right now, let's hear some more good news from one of our viewers, Lalaine of Bataan. Hi, Lalaine. Hello po. Hello po. Hello. Ganda gabi po. May balita ka sa aming maganda? Opo. Ano yun? Kasi po, yung November 13 po, may pera po ako noon, 2,000. Ngayon po, yung 1,000, pinang-grocery ko po pang gamit namin sa bahay. Ngayon po, nasa Balanga po kami, sabi ko sa anak ko, anak, samahan mo ako, magulog ako sa 700 Club. Sabi po ng anak ko, Mama, may pera ka ba? Oo, meron pa akong 1,000 pesos. Hati kami ni God, tig 500 para panggastos pa natin 500 sa buong linggo. Ngayon po yung 500, hinulog po na 700 Club. Tapos yung kinabukasan po, yung November 14, may ginastos si God na tao para bigyan po kami ng 5,000 pesos. Wow! Instead na kaagad. Oo. Ang bait talaga ni Lord. Kaya sa totoo lang po, ang dami po naming utang pero hindi po ako nag-isip na meron akong babayaran, pero inisip ko po at si God na po ang bahala sa amin. Kahit 500 na lang po yung pera ko. Kaya malaking pasalamat ko sa Panginoon, hindi niya po kami pinapabayaan. Okay. That's faith. Yes. Oo, tsaka huwag ka na rin uutang para hindi na lumaki yung utang mo. Ha? Okay? God bless you. Tutulungan ka ni Lord para bayaran yung utang mo ngayon, pero huwag ka na masyadong mag-ano, di ba? Ganun lang yun, okay? God bless you. Salamat. Salamat. Manood ka pa rin. Back to you, Miriam. Tulad ng marami sa ating mga kababayan, pangarap ni Grace na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Ngunit ito'y isang impossible dream. Panoorin niyo to. Pinaalis na sa tinitirang tahanan ang mag-anak ni Grace. Bagamat tahanan ito ng kanyang yumaong mga magulang, maraming mga kapatid ang nagka-interes dito. Gustuhin mang lumipat, di sapat ang kinikita ng asawa upang makalipat o magrenta. Hirap po talaga nang nakikitira ka lang, lalo sa bahay pa ng magulang mo, may maaway sa'yo, may naiinggit, na sinasabi ko talaga na masarap magkaroon ng sariling bahay. Ito ang dahilan kung kaya't pinapangarap ng anak ni Grace na makapagtrabaho sa Amerika. Suntok sa buwan kung iisipin, pero taimtim itong ipinananalangin na mag-ina na ito'y mangyari. Mahirap mag-apply papuntang Amerika. Yun talagang imposible. Napaka-imposible. Marami na ako naririnig na ganyan na pumupunta doon, nag-a-apply, nag-deny. Lumipas ang mga araw at tila wala ng katuparan ang pangarap na pagpunta ng kanyang anak sa Amerika.
Pero di tumigil si Grace sa pag-asa, sa paniniwalang hindi naman bingi ang Diyos sa mga hiling. Diyos ko, tulungan mo ako, mga anak ko, pagpalain mo. Asawa ko, lahat kami, pagpalain mo. Alam ko, naririnig ako ng Panginoon. Hindi niya ako mababayaan. Talagang may Diyos. Bagamat kapos sa pera, matagal nang naglalaan si Grace pang donasyon sa 700 Club Asia. Kaya naman bukas loob niyang binibigay ang pangako. Yung palang perang napupunta doon sa may hirap. Talagang sigurado ko napupunta sa may hirap. Lord, gusto ko magbigay dyan, magbibigay ako dyan. Kasi sabi nga ng Lord, di ba kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun ang ginawa mo sa kanya. Greener pastures ang tawag ng nakararami sa Amerika. Ito ang naranasan ni Grace na makapagtrabaho ang anak at natupad ang kanilang matagal nang ipinapanalangin. Unti-unti na rin natupad ang mga pangarap ni Grace para sa pamilya. May lupain nang nabili ang anak na binabalak nilang tayuan ng bahay. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo talaga. Yun talaga naramdaman ko, Lord. Talagang napakabuti mo. Walang imposible talaga sa iyo. Lahat ng bagay magagawa mo. Grabing pasasalamat ko sa Panginoon yung nangyari yun. Hindi lang pagpapala ang dahilan ng pagbibigay ni Grace sa gawain ng Diyos. Kung kaya't kapusman kung magkaminsan, nagpapatuloy sa pagbibigay sa The 700 Club Asia. The more you give, you will receive. Kung kailan ka wala, dun ka lalo daw magbigay. Talagang totoo po. Wow. Wow. Kung kailan ka wala, doon ka lalong magbigay. Iba talaga Because when there's a need, you must sow a seed. At iba talaga mag-bless ang Panginoon. Oo, tama yan. He's always faithful. That's true. Alam mo, isa sa pinaka-nagustuhan ko sinabi niya, di ba, hindi bingi ang Panginoon. Naririnig ni Lord talaga lahat ng mga desires natin, lahat ng prayers natin, and that's just really awesome. Alam mo yung nangyari sa kanya, that is also the fulfillment of a Bible promise. Di ba sabi nga sa book of Proverbs, when you give to the poor, you lend to the Lord and He will repay you well for your kindness. Wow. Di ba? Kaya alam nyo, si Grace, bigay siya ng bigay, di ba? Lalo na nagbibigay siya sa mga nangangailangan. Particularly, she always gives to Operation Blessing. Yan. Kaya naman grace-filled din ang kanyang buhay, di ba? Bukod sa meron siyang joy of family, talagang na-bless din talaga ang kanyang mga pamilya ng mga naabuti ng kanilang mga pangarap, di ba? Kaya when you're in need, give to the needy. Yan ang isang susi sa pagpapala. Paano niyo ipadadala ang inyong mga tulong? Ito po ang dalawang paraan. Ngayon, maaari nyo nang ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa 700 Club Asia gamit ang M. Luwilier Kwarta Padala. Pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng customer's information sheet at siguraduhin lang na isulat ang buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya't mag-donate na! Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. At ngayon kasama po natin si Miss Izzy Trazona Aragon who will help us read pledges. Yes, ito nag-pledge si Helen Joy from Zamboanga ng one-time gift 500 and monthly 500. Yes. Kay Vivian from Nueva Ecija, nag-pledge siya ng 700 one-time gift. Mercy Pabalan from Pampanga, 2,000 one-time gift. And si Fermin from Pampanga, 1,000 one-time gift. Amparo from Quezon Province, one-time gift 2,500 and monthly 1,000. Jinky from Parañaque, 4,200 one-time gift. And si Maria Socorro from Bohol, 1,000 one-time gift. Thank you very much. Thank you so much, Miss Izzy. Your turn, Connie. Thank you, Miriam.
Ngayon mga kaibigan, at this point sa show, gusto lang namin batiin ang mga kaibigan natin dyan, mga suki nating manonood via webcast sa Malaysia, Singapore, Saudi Arabia, Bahrain, Canada at UAE. Hi kayo dyan, kamusta na kayo? Tapusin niyo yung show ha, at baka gusto niyo, magbigay na rin kayo. Okay? Salamat sa inyong mga pagbibigay, mga kaibigan. Nakakapaglunsad kami ng medical at disaster relief mission sa iba't ibang mga parte ng bansa. Sundan po natin ang isang misyon sa Laguna kasama sina Heart Evangelista at Paulo Valenciano. Isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat ay ang Barangay Kaingin sa Santa Rosa, Laguna. Kaiba sa mga naging pagbaha sa Kamaynilaan, umaabot ng 3 buwan ang paghupa ng tubig dito dahil napakalapit nito sa Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Dito sa evacuation site ng Kaingin Elementary School, nagsisiksika ng mga biktima ng nasabing pagbaha. Ika nga nila, ito na ang pangalawa nilang tahanan. Isa ang pamilya ni Tatay Jun sa mga nawalan ng bahay at kagamitan dulot ng kalamidad. Dahil walang malinis na tubig na maiinom, nagkadayariya ang 6 na buwan niyang sanggol. Ang panganay na anak naman nito ay nilagnat at nagkaubo dahil sa wala ng maayos na matulugan. Naawa ako dahil yung hindi kami makakakilos ng maano dito, marami kami. Ang paghihinagpis ng mga biktima dahil sa kanilang sitwasyon ay napalitan ng tuwa nang magpunta ang Operation Blessing upang magsagawa ng disaster relief at medical mission. Lalo pa silang natuwa nang malaman na kasama ang Kapuso star na si Heart Evangelista at singer Paulo Valenciano upang mag-volunteer sa gawain. Pagdating pa lang ay agad kinamusta ni Heart ang pamilya ni Tatay Jun. Bakas na bakas sa mukha ng mag-anak ang saya nang makita ang aktres. Mula sa handog ng Operation Blessing, binigyan din ni Heart ng mga laruan at relief goods ang pamilya nila. Bukod pa dito, libre ding na-check up ang mga anak ni Tatay Jun. Binigyan sila ng mga gamot at tubig para maiwasan na ang pagkakaroon ng diarrhea ng mga bata. Maraming salamat po sa Operation Blessing, lalo na Panginoon Jesus na nagdala sa inyo dito. Dinalaw din ni Heart ang mga bata sa mission site. Tinuruan niyang magdasal ang mga ito at matapos noon, inabutan din ang mga laruan mula sa Operation Blessing. Children are like angels, di ba? Kapag nagdasal sila, rinig na rinig sila ni God. And so anything that they wish for, as long as it's from the heart, God will give that to them. So, attached naman ako dahil talagang kitang-kita mo na talagang naging silent sila, pinakita na yung mga mata nila at nagdasal sila. Kaya happy naman ako doon. Jesus' name, Amen! Kasama ang singer na si Paulo Valenciano, namigay sina Heart ng relief goods sa 507 mga pamilya sa Santa Rosa, Laguna. Minsan parang nakaka-awkward nga to give out goods na may camera kasi syempre ayaw mong inisip ng tao na parang ginagawa mo lang for TV, no? Pero basta nakikita ka ng tao na sinasamahan mo sila, parang tuwang-tuwa na sila. Nagkaroon pa ng bonding time ang mga residente dito sa ating mga celebrity volunteers. Hiniling nila na umawit si Paulo para sa kanila. Someone like you in my life, words can express how much I love you. Sa diwa ng bayanihan, ang mga staff at volunteers ng Operation Blessing ay nakapagbigay ng tulong medikal sa 336 katao, nakapagpakain sa 500 na individual at nakapagbigay kasiyahan sa 326 na mga bata sa children's area. Ano man ang pinagdadaanan ng mga kababayan nating nasalanta ng habagat o anumang kalamidad, iyon ay napapawi sa pagmamalasakit na naipamamalas ng kapwa, lalo pangat mga sikat na celebrities katulad ni Heart at Paulo. Higit sa mga natanggap na tulong, ang pagdamay at pag-ibig na naiparamdam sa mga residente ng Santa Rosa, Laguna ay mananatili sa kanilang mga puso. So can you imagine if the whole country comes together, we can really change so much if everybody helps out. Pag tumulong ka sa mga tao, that there's hope from God, you know, that no matter what happens, God is there and He will send people, make sure that you're not alone, that He won't leave you. So yun ang importante siguro sa pagbibigay ng tulong and hope sa mga tao. You know, actually the hope comes when you're there
to give that hope, to deliver that love tangibly, di ba? Yes. Kasi we're God's instruments talaga of His kindness, di ba? God's instruments of His love. At pag nagpunta ka sa mga lugar na ganyan, kakaibang joy yung mararamdaman mo. Iba yung actually na talagang pupunta ka eh. Iba rin yung you give your money, iba rin yung when you go there. Even if it's a hot day at napapagod ka, napapawi yung pagod yun at the end of the day, di ba? And ang ganda rin, kasi nagagamit pa yung talents na binigay mo, di ba? Like Paolo, nagkanta pa siya, kumanta pa siya doon, hindi ba? And then, like, also Heart, she's using her popularity to be able to reach out to people. Kasi di ba yung mga bata, di ba, daming mga tao doon, lungkot na lungkot na sa mga nangyari sa kanila, sa kuna, di ba? Yung because of the typhoon and everything. But when they see somebody like Heart and Paolo, it brings them, joy. Ibang klase, kahit na lang ilang minuto lang, ilang sandali lang. Napakasarap po talaga ang magmisyon, di ba? Di ba, Peter? Ang saya ng pakiramdam ko pagkatapos. Tapos, yung feeling mo nga, yung parang gusto mo pang magbigay, gusto mo pang tumulong kasi ang saya-saya mo. Ako rin, talagang, I always look forward to that. Siyempre, hindi lahat tayo makakasama sa misyon, di ba? But the good news is, if you can't go, you can give and therefore send someone. You can send in your donations in many ways. Just log on to our website, cbnasia.org/specials, or call the numbers on your screen. And we have a very exclusive gift for those who donate tonight. One is this DVD produced by Gordon Robertson, founder of CBN Asia and also CEO of CBN International. It's titled Jewish Jesus, an authentic portrayal of Christ as a working-class Jew in Israel. And this won the prestigious Emmy Awards in America. And it comes with this very special, unique scroll, na Jewish Jesus scroll. Here are more of our gifts which you can't just get anywhere. Sa iyong donasyong 2,500 pesos, mapapasa inyo itong prayer journal na On Eagle's Wings. Plus, itong mga kwento ng tagumpay 1 and 2 at ang audio CD na The Greatest and Most Excellent Gift. Call us now and give. Okay, kasama ko ngayon si Mr. Vince Hizon, our basketball player and celebrity who will help us read pledges. Thank you, Miriam. It's good to be here. First of all, we have Pasita from Cainta. She donated 5,000 pesos. And then we have Alma from Valenzuela, 10,000 pesos. It's coming in. Wow. Lailani from Lipa, 3,000 pesos. Marites from Caloocan, 1,000. Si Rosel, 7,000 total pledge. And the Filomeno family, 6,000 total pledge. All right. We also would like to thank Hannah Raagas of Valenzuela, who pledged 1,000 pesos. Jong Ting of Parañaque pledged 1,000 pesos. God bless you. Thank you to Sister Au Natividad of Parañaque, 1,000 pesos. Angel Felipe of Manila, 1,000 pesos one-time gift. Editha of Makati, 1,000 gift. Marites Balesteros of Manila, a monthly gift of 500 pesos for a total of 6,000. And that's it. Thank you so much. Ngayon, ikaw naman, Iko. Thank you, Miriam. At kasama ko po ngayon ang paborito ko. Paborito nyo rin, si Chef Rosebud. Hi, Chef. What's cooking? Ayan, maraming blessings for Christmas. Napakadami. So we have here our pledges. Meron tayo dito from Jovita from Las Piñas City. Meron siyang 1,000 na pledge one-time gift. Thank you. Also from Juan Chavez of Tandang Sora, 1,000 one-time gift. Maraming salamat. Maria Socorro from Bohol, 1,000 one-time gift. Meron din from Jinky of Parañaque, 4,200 as a one-time gift. And Amparo of Quezon Province, meron siyang 2,500 na one-time gift and 1,000 monthly. Thank you. Wow. Meron din from Fermin of Pampanga, 1,000 one-time gift. Mercy, 2,000 one-time gift. Yan. From Vivian of Nueva Ecija, meron siyang 700 one-time gift. And Helen Joy of Zamboanga, meron siyang 500 na one-time gift at monthly rin na 500. Nako, God bless your generous souls. Thank you. Salamat ulit sa pagsama sa amin Oo ngayon. naman. Ako, it's a pleasure. Till the next time. Till next time. At sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong donasyon. Alam niyo po, dahil sa inyong pagbibigay, napakaraming taong makakawala sa tanikala ng gutom, ng kanilang mga problema, sakit at kahirapan. Yan ang nangyari kay Res Sarmiento. Panoorin natin to. Dahil sa isang maling akusasyon na ipinataw sa kanya, napiit sa kulungan si Res Sarmiento. Para sa kanya,
Isa itong masamang kahapon na ayaw na niyang balikan. Away po ng bata yun. Ngayon, ipinakulong po nila ako dahil po nakagat ko daw po yung anak nila. Hindi po totoo talaga yun na kinagat ko yung anak nila. Yun po, pinirmahan na nila talaga makulong ako dahil may child abuse na po. At totally naman po niyan, hindi naman po talaga ako nakakulong sa rehas. Doon lang po ako pininding sa loob ng munisipyo. Kasama ko po yung baby ko. Ngunit sa buong panahon na inilagi niya sa piitan, tanging ang mga anak niya ang kanyang inaalala. 8 yung anak ko. Kaya yun ang inaano ko sa asawa ko na sana wag naman pabayaan. O yan ang po ang pinaproblema ko, yung si RJ, kasi hikain po siya. Konting alikabok, madali siyang dapuan ng sakit. Mahina po kasi yung pulmonya niya eh. Ito naman po si Renan, kumbaga po, hawa-hawa na lang po kasi pagka nagkaroon ng ubo, hawa-hawa na po sila. Kung kaya naman, isang mabigat na hakbang ang kailangan niyang gawin. Sabi niya, mag-ano na lang daw ako, magbayad na lang sa kanila para makalabas ako. Paano po ako magbabayad? Wala nga po akong pera-pera. Nagpiyansa po ako. Sinangla ko po yung bahay namin. Nang makalabas mula sa pagkakakulong, isang magandang balita ang kanyang natanggap dahil sa pagdating ng Operation Blessing sa kanilang lugar. Napasama ang kanyang 2 anak sa mga beneficiary ng Blessed Child Program. Sa loob ng 10 buwan ay makatatanggap sila ng libreng pag-aaral sa daycare. Mababantayan na rin ang kanilang kalusugan sa feeding program at regular check-up. Tutulungan din sila ng Operation Blessing na magkaroon ng isang negosyo upang mabawing muli ang naisanlang bahay at matustusan ang iba pa nilang pangangailangan. Tuwan-tuwa po talaga ako nang makakuha yung 2 anak ko sa Operation Blessing. Ako nagpapasalamat po sa Operation Blessing, lalo sa mga feeding at saka yung mga medical mission. Kasi kung hindi dahil po rin sa kanila, yung mga anak ko hindi ko po mapapacheck up ng tama at saka hindi rin po sila mabibigyan ng gamot at mga vitamins. Malaking pasalamat ko po sa Operation Blessing kasi ginamit siya ng Panginoon na sila ay makilala ko. Kasi kung hindi dahil po sa Operation Blessing, hindi ko po rin makikilala yung ating Panginoon. Tunay ngang magiging maligaya ang Pasko ng pamilya ni Res, di lamang dahil sa mga biyayang natanggap at kalayaang inaasam, kundi dahil sa pag-asang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Malaking bagay talagang nagagawa ng mga donations sa Operation Blessing kasi hindi lang nila nakikilala ang Panginoon, kundi lahat talaga ng mga needs nila na po-provide din, medical, dental, emotional, spiritual, di ba? Yung katulad din nangyari kay Res, di ba? Parang she was falsely accused of something, hindi naman niya ginawa talaga. Pero may paraan talaga ang Panginoon para ipakita sa'yo na hindi niya kagustuhan na mangyari sa yung mga ganong mga bagay. Pero bumabawi siya by blessing us. Not only, katulad ng sinabi mo, hindi lang sa mga binibigay, kundi mas lalo na yung relasyon na pag nakilala mo siya, mas mapapalago yung puso mo at yung buong pagkatao mo. Alright, so maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagbibigay. Masaya po ang Pasko at maganda ang kinabukasan ni Res at ang kanyang mga anak. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng salitang Pasko? Well, it comes from the Spanish word Pascua, meaning Passover o pagtatawid. Dumating si Jesus upang tayong lahat ay itawid niya mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa buhay na magulo at walang saysay, kundi papunta tayo sa buhay na ganap, masaya at mapayapa. Buti na lang, may Pasko. Samahan niyo po kaming tulungan ang mga hirap nating kababayan na tumawid sa kasaganaan ng buhay kasama si Kristo. Tumawag na po at mag-pledge ng inyong mga donations. The more you give, the more people we can help. At meron po kayong special Christmas gifts na matatanggap mula sa amin. Narito po. Cheating was SOP. Pero bakit walang nangyayari sa buhay ko? Nandito pa rin ako. Parang pakiramdam ko, lugmok na lugmok ako sa problema. Ang kalaban mo, US government, ano magagawa mo? It breaks a person's life when you get sexually abused. Mga kwento at hamon sa buhay ng mga paborito ninyong host ng The 700 Club Asia. Dito sa DVD na ito, mga kwento ng tagumpay Volume 1 and 2. Mapapasa inyo sa inyong donasyong 1,000 pesos kasama ng audio CD na The Greatest and Most Excellent Gift. Be inspired and be blessed. Call us now and give. Ngayon, maaari nyo nang ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa 700 Club Asia gamit ang M. Luwilier Kwarta Padala.
pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng customer's information sheet at siguraduhin lang na isulat ang buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya't mag-donate na. Kasama ko ngayon ang Vice President ng Unleash International, Miss Avelyn Garcia, at meron siyang good news para sa atin. Nako, para sa lahat ng magdo-donate, no, at nag-donate for this week, hanggang Friday po, ibibigay po namin ito ng libre. Kontento ka na ba sa kaperahan mo? Ito po yung aming early bird gift. So, ibig sabihin, lahat na magpo-fulfill po ng pledge ninyo hanggang linggong ito, we will give this as a special gift. And si author naman, ang president ng Unleash International, si Vic. Salamat, sir. Sa mga makakatanggap ng librong ito, marami kayong matututunan. Unang-una, kung may problema kayo sa pera, makakatulong to para mabawasan ang problema niyo sa pera. Sa mga wala namang problema sa pera, tutulungan po kayo nito para isa-isahin ang mga bagay na dapat nyo gawin para wag kayo magka-problema sa pera. Kaya inihiling po kayo sa inyo na magbigay po tayo at makatulong po tayo sa mas maraming tao. Maraming salamat, Vic. Avelyn, God bless you. Your kind and generous hearts. And so far, your pledges have reached 2,721,500. Keep on calling. Your donations will also help produce broadcast Christ-centered programs like the 700 Club Asia, Kausaban in Visayas and Mindanao, and the Tanikala Holy Week drama specials, telecines, and live specials like this one. And you will help bring Christ's love and miracles straight into the homes of millions of viewers via the internet and television. Here's one mother who's so thankful she tuned in to the 700 Club Asia. Ampon ni Tonet si Maritoni. Minahal na parang tunay na anak kung kaya't pinagkakaingatan ng husto ang bata na huwag mapinsala o di kaya ay masaktan. Mahal ko talaga siya. Yung half ng buhay ko, binuhos ko sa kanya kasi day old pa lang nasa akin na siya. Sa kalungkutan ng pag-iisa sa buhay, ang anak ang tanging nagiging sandigan at minamahal. Bukod dito, ang 700 Club ang naging tulay niya upang makilala ang Diyos bilang tagapagligtas. Mas lalong nakilala ko yung Panginoon sa 700 Club. Umpisa noon, yung nag-start ako na nanonood, yun, lumalim siya ng lumalim na hanggang ngayon hinawakan ko na. Ano man ang pag-iingat, may mga pagkakataong nawawala sa paningin nito ng anak. At sa pagkakataong ito, di inaasahan ang naganap. Kaba talaga, sobra. Kasi tornilyo yun eh, yung nalunok niya. Kaya worried talaga ako. Sabi ko, malaki itong mangyayari kay Maritoni na baka hindi ko makayanan. Sabi ko gano'n. Agad na itinakbo sa ospital ang bata. Ayon sa mga doktor, nasa tiyan ng bata ang screw. Pwede namang iuwi at obserbahan, pero kapag hindi na ilabas ng bata ang screw, maaari itong maoperahan. Yung tornilyo is may talim, yung both sides. Yun. Kaya hindi ko alam. Talagang blanco-blanco ako. Fever na siya. Tapos kung ano-ano ginagawa ko na mag-subside, yung fever niya. Pero dasal pa rin ako talaga ng dasal na ikaw pa rin talaga ang tutulong sa akin. Turo mo ang daan. Dahil sa matagal nang nanonood ng 700 Club si Tonet, sa gabing ito muli siyang sumubaybay sa programa. Sumabay siya sa host sa panalangin ng kalinga. Umaasang pagagalingin ng Panginoong Hesus ang anak. Sabi ko, Lord, alam mo, ito na siguro ang solusyon. Sabi ko gano'n. Diyos talaga ang pinanghawakan ko na siya ang lahat na makakatulong sa aming problema. Kinabukasan, himalang humupa ang lagnat ng bata. Sumigla na rin ito at nakakain. Upang makasiguro, ipina-x-ray at ang resulta nito, himalang nawala ang nalunok na screw ng bata. Sabi ko, Lord, salamat ako kasi ito sign na ito na kumbaga hindi na delikado yung bata kasi hindi na siya nilagnat eh. Basta sabi ko lang, Lord, sabi ko itong iyak ko, ito kagalakan. Kasi binigay mo yung kahilingan ko na walang hassle by struggle. Matapos gumaling ang anak at bagamat kinukulang sa pera at wala pang trabaho si Tonet, ibinigay niya ang nalalabing 700 pesos sa 700 Club. Binabalik ko sa Diyos yung binigay niya sa akin na grasya. Maganda yung ginagawa ng 700 Clubs kasi yung binibigay sa kanila, binabahagi nila sa mga tao, lalo na doon sa
wala talaga nakakain. Makalipas ang isang linggo, pumasok na si Tonet sa kanyang bagong trabaho bilang caregiver. Ang 700 pesos na kanyang ibinigay, pinalitan ng Diyos ng trabahong may sweldong 1,200 pesos kada araw. Taus-pusong pasasalamat sa Diyos ang alay ni Tonet. Dakila talaga yung Diyos. Tapos, yung pagmamahal ko sa Kanya, mahirap isukat ba? Kumbaga, lampas-lampas. Sabi ko, Lord, sabi ko pang ganun sa nangyari na ito sa akin. Nakakapit talaga pa ako ng gusto sa iyo. Pag kumapit ka talaga sa Panginoon, no, you will never be disappointed. I know. Actually, kung may nanonood ngayon sa atin, Peter, di ba, na kung ano-ano yung mga nangyayari sa buhay niyo, na parang ang bigat-bigat na. Parang ganyan, klaseng yung nangyari na tornilyo, yung nalulun ng bata, di ba, talaga magpapanik ka. Or maybe there's something that's really making you just so anxious. You're panicking na talaga dahil sa problema mo tungkol sa kahit ano man, sakit or whatever, you know. The verse that's coming to my mind right now is Mark 9:23. If you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. Everything is possible for him who believes. Gusto mo niyo bang manalangin tayo ngayon? I'm excited to pray. I'm really excited to pray because I know in my heart that God is going to do a miracle, a real big miracle for each one of you because you believe, because you are believing. Okay? Father, sumunod po kayo sa akin. Father, I trust in you and I know that you're going to just help me through whatever I'm going through right now. Lord, I just pray for every person who's watching us right now. I thank you that faith is being sure of what we hope for, certain of what we do not see. Thank you, Lord, that if we believe, we receive. So, Lord, you know the need of every person who's watching right now. Lord, that you're healing every sickness, Lord God, that they have right now, whoever's watching us, whatever your sickness is, please hold that part of your body kung saan may sakit. And just believe with us. Believe with us as we pray. Thank you, Lord. By your stripes, by your wounds on the cross, this person, Lord, who has faith in you, has been healed. Jesus, your healing touch is upon this person right now. Thank you. Thank you, Lord, that even you're restoring even lives, Lord God, that are just so messed up right now, Lord. I thank you, Father, that nothing is impossible with you. And nothing is impossible with those who believe. In Jesus' name we pray. Amen? Amen. I just strongly sense that there's a person who's watching us right now, isang babae in her 40s, who's been having a severe stomach pain. And you've gone to the doctor and they really can't tell you kung ano yung eksaktong dahilan, kung ano yun. Pinapabalik ka nila. You know what? Hindi mo na kailangan bumalik dahil pinapagaling ka na ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. Receive your healing in the name of Jesus. But there's wisdom, of course, in having another check-up, di ba? Para makita pati ng doktor nyo na milagro nangyari sa'yo. And right now, there's a woman also, another woman who's watching us. She's just, you know, you can't talk. You're sitting by your bed right now and you can't talk because meron kang grabing sore throat and may mga nodules ka sa lalamunan mo, may mga bukol-bukol ka. The Lord is just healing you right now. You have 3 mga bukol, medyo malalaking bukol sa leeg mo right now. Just touch your neck. Just believe. Jesus is your healer. He's healing you right now. In the name of Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. May isang tao na nanonood sa atin, a young man who's been having problems with his sinusitis. And actually, not just a man, but there's several of you who are watching us right now who's been having sinusitis problems. God is healing you right now in the name of Jesus. Sore throat, yung grabing mga sore throat, the Lord's healing that right now. Cough, severe cough. Yung mga ilang araw na inuubo, may asthma. God's healing you right now in the name of Jesus. There's a person who's also watching us now who says, may mga bata around you, no? I think
baka mga anak mo yon, pamangkin na nanonood ka, naniniwala ka habang nagdadasal kami ngayon na pinagpipray mo yung mga batang kasama mo na may mga severe allergy and mga sobrang rashes, lahat, pati sa mga singit nila, sa lahat ng parts ng body nila, and it's nagsusugat-sugat na, pati sa ulo, sa mitenga, lahat. The Lord is clearing out the skin of those children right now, in Jesus' name. In Jesus' name. There's one woman who's watching us with cancer, breast cancer. The Lord is healing that cancer right now. It's a stage 2 of that cancer, stage 2 of cancer. God's healing you right now in the name of Jesus. Meron din isang tao na may severe arthritis, both na tuhod. The Lord's healing that right now in the name of Jesus. Meron din isang babae, actually at least 5 women who are watching us right now with severe arthritis sa inyong hip. You have a really hip problem. God is healing you right now in the name of Jesus. May carpal tunnel. God is healing you may carpal tunnel ngayon in the name of Jesus. Meron isang babae na meron kang, I don't know kung ano yung growth sa left elbow mo na parang may pus siya, na you don't know kung saan nanggaling yon. But touch it right now because the Lord wants to heal you. Mawawala na yan, mass na yan, kung ano man yung growth na yan now. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. There's someone right now with a mass in her brain. The Lord is healing you. Receive your healing in Jesus' name. Someone with tendonitis, the Lord is touching your elbow right now. Receive your healing in Jesus' name. There's someone with colon cancer. The Lord is delivering you from every bit of cancer cell in your colon. There's 2 or 3 men, I'm not sure, that have stage 3 and stage 4 prostate cancer. The Lord is healing you right now. Receive your healing in Jesus' name. Someone with a severe throat infection, I saw that, Connie. The Lord is just healing you. Receive that in Jesus' name. Someone with urinary tract infection, the Lord is just clearing your urinary tract system, your whole abdominal system, and just healing you right now. The kingdom of God now just come upon her. Someone also who's been on dialysis for your kidneys the last 3 years, the Lord is restarting the function of your kidneys. Receive your healing in Jesus' name. Thank you, Lord. And there's a couple right now that dahil sa pressure ng finance, parang nawawala na yung sweetness nyo sa isa't isa. Just remember, put the Lord in the center of your relationship. He's the one that will hold you together. He's the one that will pour wisdom and guide you, and that you will know exactly what to do. Lord, I just bless that couple right now that's undergoing a financial attack in the name of Jesus. I rebuke the devourer in their lives in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Peter, when you were praying kanina for yung may prostate cancer, I received it just about the same time you were praying. And there's a man who has prostate cancer who parang he didn't hear right. He thinks that, ano na nga yun kasi ninenervyos siya because he has prostate cancer. Ano na nga yung pinag-pray ni Peter? Prostate cancer po kasi gusto kayong pagalingin ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There's a couple also, Peter, right now who's heavily in debt and God wants to help them. God is going to help you restore. He's going to restore your finances. He's going to help you. He's going to give you the grace, the wisdom, even people who will help you with that. Thank you, Father. Kayang-kaya ng ating Panginoon. Kahit ano pang problema ninyo, He is able. God is able to help you. Kung kayo po ay nakaramdam ng kagalingan, no, you felt the healing touch, the healing power of Jesus upon you, please call our hotlines and let us thank the Lord together. It excites us to know that God is moving in your lives. So please, share the good news with us. Ang aming mga numero po ay nasa inyong TV screen. Heto naman po ang isang manonood na tumawag at naghatid ng magandang balita. Gabi-gabing inaabangan ni Elaine ang The 700 Club Asia, lalo na ang bahagi kung saan ipinagdarasal ng mga hosts ang may mga sakit. Ito ay dahil siya mismo ay may dinadalang karamdaman. Akin namang blood pressure is 150 over 130, ganon. So, mataas na sa akin yun. Ako, hindi kasi ako mahilig magpa-check up. Although, meron akong maintenance. Kaya naman isang gabi habang nanunood. Sa prayer healing nila, yung merong isang babae kanya na galaw ng galaw yung kanyang kaliwang mata due to sa high blood.
someone that is suffering from high blood pressure, you're hypertensive, the Lord is healing you. Receive that in Jesus' name. Sabi ko, Lord, ako po yun na talagang ikaw lang po makakapagpagaling sa akin. Lord, sabi ko, kinabukasan, basta naramdaman ko na lang na wala na yung pagkibot-kibot ng mata ko. Ngunit matapos nito, ay nalaman niyang nasa kritikal na kondisyon ang pamangkin sa ospital dahil sa dengue. Nagkaroon na siya ng tubig sa baga, namanas na yung mukha niya, grabe na, nag-bleeding na yung ilong niya, tapos nagsusuka na siya ng dugo. Sa pagkakataong ito, ay isa lamang ang ginawa ni Elaine. Tapos si Peter Kairos nga, sinabi niya, Someone right now who is in the hospital, you're 9 years old and your mother is with you, you're suffering from dengue. The Lord is causing your platelets to rise to become normal. Kinlaim ko yun kay Lord. Lord, yung pamangkin ko yun. Sabi ko, Lord, pagalingin mo yung pamangkin ko. Ikaw ako tunay na Diyos na buhay. Kinabukasan, nang kamustahin ni Elaine ang lagay ng pamangkin na si Kevin, sabi niya, ate, tumayo na si Kevin. Kumakain na siya ng ilang subok. Hindi na siya nagsusuka. Nawala na yung kanyang manas. Okay na yung kanyang platelet. Gandang sabi nung doktor, pwede na kayong lumabas. lubos ang pasasalamat ni Elaine sa paggaling ng kanyang pamangkin. Talagang malaking bagay ang 700 Club. Ang show nila talagang nakaka-bless ng tao. Makikita mo talaga yung kung paano gumalaw si Lord, lalo na yung mga taong, yung mga karamdaman na hopeless, gano'n. Talagang ang 700 Club, talagang malaking tulong talaga. Maraming salamat talaga sa kapangyarihan ni Jesus dahil masaya ang Pasko ni Elaine at ng kanyang pamangkin. Tama yan. Malay nyo sa susunod na Telethon, baka kwento nyo na yung marinig nyo dito at mapanood. You know, all things are possible for those who believe in the Christ of Christmas. Alam mo, Miriam, di ba uso ngayon yung Christmas, ina-abbreviate or parang sinusorten, tapos yung Christ, ginagawa na lang nilang X. Di ba? Parang alam nyo po, hindi mapapalitan at walang karapat-dapat dyan sa first part niya, kundi si Kristo lamang. So don't change Christ to X. Dahil si Kristo lamang, sa Kanya lamang may saysay ang buhay at sa Kanya lang may tunay na ligaya kapag Pasko. Tama yun. Kaya salamat po sa lahat ng tumulong mag-share ng reason for the season, and that is Jesus Christ and His love. Maraming salamat din po sa aming mga sponsors, ang PLDT, ML Cuarta Padala, Unleash International, BBM Catering at OMF Literature. At sa ating mga media partners, Philippine Daily Inquirer, Starmometer, and Show Business. And of course, Trending.ph. Maraming salamat. At sa lahat, of course, ng ating mga celebrity friends na kasama natin ngayon na tumanggap ng inyong mga tawag at nakikipagdiwang sa atin ngayong ating telethon for this day. Maraming salamat. At sa mga viewers natin abroad via the live webcast, salamat po sa inyo. Now, here's Peter with more good news. Yes, salamat Miriam and Iko. So far, your total tonight is 2,990,000. Yeah. Magti 3 million na. We'll be here to take all your calls. Okay. Ang mga Bible verses po na ito ay tungkol sa pagdating ng Messiah o tagapagligtas sa bansang Israel. Pero let's also read it as a special message for the Philippines and the Filipinos. Basahin po natin to sa ating sariling wika. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupang balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat at ay pinasan, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At salamat po, Jesus, sa pagpasok ninyo sa aming puso at buhay. Salamat sa lahat ng inyong pinagaling, pinalaya at pinasaya ngayong gabi. Salamat at malapit ka nang bumalik para maghari sa buong mundo, bringing us your love and peace that will never end. Buti na lang may Kristo! Buti na lang may Pasko!
Susunod na ang I Love Pinas. Thank you. Lord, please, huwag niyo pong pabayaan yung anak ko. May mass na nag-pop dito sa left side ng leg ko. Sinabi ng doktor na it is a highly suspicious cancer. Maski na magaganda ang plano natin, maski na talagang honest yung ginagawa natin, talagang nagsumikap tayo, kung di tayo pinagpapala, wala rin nung mangyayari. Buti na lang, may Pasko! Tampok sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Pasko, Pasko, buhat sa langit para sa mundo. Pasko, Pasko, buti na lang may Pasko. Pasko, Pasko, buhat sa langit.